Hello everyone! Nandito kami sa labas ni Nisi. Gusto niya ngang makapag-practice pa ng pagbabike at buti na lang ay unti-unti ay natututo na siyang magbike. Meron niyang dumaan na nagtitinda ng isda at ito lang yung abot ng budget na makabili kami ng galunggong na isda. Ang plano ko nga dyan ay gagawin kong sinaing uli. Yan. 160 pala ang kilo ng galunggong pero yung nabili ko ay halagang 120 lang. Sunod-sunod nga ang pagluluto namin ng sinaing na isda. Kapag ka nagsawa nga kami sa sinaing na isda, ginagawa namin ay piniprito namin. Mas malasa kasi kapag ka pinangat or sinaing ang isda tapos ipiprito mo. Tapos mayroon kang sinangag na kanin. O diba, ang sarap. Kapag gusto naman namin na magprito ay kukuha lang kami doon sa sinaing na isda at ipiprito namin. Minsan ginagawa ko, nagsasarsyado ako. At least malasa pa rin yung isda. Yan. So ang ginawa ko nga dyan ay humingi ako kay Lola Rosing ng maraming pinatuyong kamyas. Yun yung pinang-asim ko. Yan, nilagyan ko na ng asin at ito na nga, pinagpatas-patas ko na yung isda. At sinunod ko naman ang kamyas, yung pinatuyong kamyas na galing kay Lola Rosing. Ang dami nga ginawa ni Lola Rosing na pinatuyong kamyas. Yun ay pinanguha niya sa nag-iisang puno dito malapit sa amin. Dinamihan ko nga ng lagay ng pinatuyong kamyas para mas malasa yung asim niya. Nilagay ko na rin ng bawang at sibuyas. Sinunod ko na din ang okra. Ayan ay pa-steam lang dahil pagkaluto niyan ay kukunin ko din dahil hindi pwede siyang malabog. Dito nga kami sa kahoy nagluluto kapag ang ilulutong ulam ay medyo matagal-tagal na lutuan. So isinalang ko na dyan yung isda. Madalas kapag nagluluto kami ng isda ay sinasaling namin sa umaga tapos hahanguin namin naman sa hapon. So sobrang lambot ng tinik. Yan. Ito nga ay nagayat ako ng sayote dahil ihahalo ko siya sa itlog. Parang tortang sayote para makakain si Nisi. Yan. Nilagyan ko ng konting cornstarch para medyo toasted siya kapag pinirito. Asin tsaka paminta. Konting pampalasa. Yan. Saka ko hinalo, binate. At saka ko naman minix or hinalo yung ginayat kong sayote. Nakasimangot nga agad si Nisi nung makita yung ulam. Kaya sabi ko sa kanya, mapalad ka dahil meron kang kinakain. Samantalang ibang mga bata sa lansangan ay wala silang makain. Kaya ayun, napakain din siya. Marami din siyang nakain. So kinuha ko na nga yung inistem kong okra ay baka pati kaloob-looban nitong okra ay malabog na. Nung tinikman ko nga itong isang perasong galunggong ay talagang napakalambot ng tinik. Talagang kapag sinabayan mo pa ng kape ay talagang taob ang kaldero. Malaking tulong din talaga kapag may luto ang kahoy sa bahay at nakakatipid. So ayan, napakasarap. So bago ako nakatulog nitong gabi na ito ay nag-request talaga ako na uminom kahit orange juice. Ito ay paborito ko nga pala. Kinabukasan nga ay maaga ako nag-ready ng aking sarili dahil nga ay linggo ito, kami ay sisimba ng mag-anak. Pero bago kami pumunta ng simbahan ay may oras pa naman, hiniwa ko muna itong saging na saba sa maninipis na hiwa. Dahil nga si Billy ay nakabili ng wrapper para nga sa paggagawa din ng lumpiang gulay. Yan, isinama ko na rin itong saging na saba dahil nga may natira pang ilang pirasong saging. So, minadali ko na nga paghihiwa dyan at inumpisahan kong himayin ng pakunti-kunti itong wrapper. Pero, inilagay ko muna ito sa lagayan ng bigas para hindi ito tumigas. Kili ko nga muna pala yung paghiwalay ko ng wrapper dyan at magpapulot sana ako pero dahil malilit kami sa pagsimba, tinabi ko muna siya sa ref at yung wrapper ay inilagay ko muna sa lagayan ng bigas.
So, yun lang po. Salamat sa panonood. Bye. Be kind.